Sinuri ng isang eksperto ng DNR ang mga nakumpiskang axolotl. So ito po ay hindi kasi native sa atin itong hayop na ito. The mere fact na napupunta siya dito sa atin, sa Pilipinas, kung saan hindi siya dapat nakikita, it means may nag-aangkat mula sa natural habitat niya. Dinala sa himpilan ng CIDG Kamanava ang dalawang suspect. Habang nakatakda namang i-turn over ang mga nakumpiskang hayop sa opisina ng DENR. Nakapareham ng resibo ang lalaking seller na kinilalang si Dave Julius Roberto. Paliwanag niya, dati raw niyang amo ang totoong seller at napag-utusan lamang daw siya. Pinapunta ko sa bahay nila, tapos pinauli po sa akin yung axolotl. Tapos abot ko ra po sa taong naka-NMAX. Tapos yun na po. Tsaka ano po, wala po talaga akong alam sa mga ganyan po na ano. Dahil na utusan lang talaga po ako. Kaya sumunod na lang po ako. Nagbigay rin ng panayam sa resibo ang itinuturong seller na si Jessica Lozada. Pag-amin niya, isang taon na raw niyang alaga ang for sale na axolotl. Pero ma'am, yung binibenta nyo, alam nyo illegal yun. Pero saan nyo po nabili yan bago po mapunta yun? Negosyo nyo po ba talaga yan? Yan lang po yung alaga. Aalaga nyo po siya. Nalaga kasi wala na pong mag-aalaga kasi tinano na po namin. Nakakarap sila Julius at Jessica sa kasong paglabag sa RA 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Kung sakaling mapatunay ang nagkasala, maaari silang makulong ng hindi bababa sa 6 na taon. If they can bail, that's only temporary release. So the case would go on, and definitely if the court would find out na mabigat-bigat nga yung kaso na ipaparating natin sa kanila, we are hoping we could win the case. A 22 ng Enero na magsagawa ng entrapment operation ng CIDG Kamanava at DNR kasama ang resibo. Ito po ay para dakpin ang iligal na nagbebenta ng hayop na kung tawagin axolotl. Ayon sa mga eksperto, ito po ay critically endangered na. Mga kapuso, narito po sila ngayon sa isang air-conditioned na kwarto. Binigyan tayo ng permiso ng DNR para maipakita sa inyo kung ano po ang itsura nitong mga hayop na ito na kung tawagin ay axolotl. Ayon ho sa mga eksperto, hindi sila pwede sa mainit na klima. Kaya ho, narito sila sa isang silid na, naku, malamig ho. 19 degrees Celsius. Kung inyong makikita, mga kapuso, para ho silang butiking malalaki. Sa unang tingin, gaya ho ng inyong lingkod na una lamang ho ang beses na nakakita ng ganito. Kakaiba ho yung kanyang itsura. Isa raw ho ito sa mga factors, kaya napapagdiskitahan itong hulihin ng ating mga kababayan dahil nga ho, iba ang itsura, ang anyo. Naigpit na paalala naman ng DNR, hindi man matatagpuan ang ganitong uri ng mga hayop sa bansa. Umaasa sila na sa pamamagitan ng patuloy nilang pagtugi sa illegal traders online, mababawasan na ang paghahangad ng mga buyer na bumili at mag-alaga ng axolotl at iba pang endangered species. Dito po sa compound ng DNR Biodiversity Management Bureau, inilalagay ang mga hayop partikular, yung mga critically endangered species na nailigtas ng mga otoridad mula ko sa iba't ibang klase ng operasyon. Kasama na ang axolotl. Ito po ay tumatayong paalala lamang na mahigpit talaga nagbabantay ang mga otoridad laban sa mga nagbebenta ng mga hayop na nagbibigay balanse sa ating ecosystem. Kaya paalala, mga kapuso, hindi porkit gusto ninyong bumili o magkaroon ng ganitong klase ng hayop, ganoon na lamang din kadali na magmay-ari nito. Meron hong batas at pulisiya ang gobyerno para riyan. Alalahanin po natin ang ating kalikasan. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel